So, ang aking gagawin, ako na naman po ang mauna na magbabasa sa English. Tapos yung mga Tagalog ay sumunod. No po? Actually, tapos na natin po yung 1 to 9. So, dito na lang po sa 10 hanggang sa huling bahagi na po sa verse 17. Okay, atin na pong nahanap. Tayo magsitayo. Yung lahat ng mga English ay sabay sa akin sa 10. Ready po? Begin. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. 11. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. 9:15. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Lahat, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa ngayong umaga. Muli namin na matignan, matunghayan ang iyong banal na salita. Ihandaan niyo po kami, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa marami at lahat ng mga pagkukulang. Kung may mga daladalang suliranin, daladalang mga kabigatan, Panginoon, naway kanilang isantabi at talagang kayo ay kanila, Panginoon, na papakinggan, kakapit sila sa inyong salita. Ihanda niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, tayo po ay mag-siupo. Praise God na ito ngayon ang kauna-una natin na Sunday, level 1, no? So, ramdam natin agad-agad ang traffic. Sabi ko, sana hindi na lang bumalik sa level 1. Pero siyempre po, maraming mga negosyo, hanap buhay, ang nasasagasaan, na apektuhan. At pilit natin na makabalik sa tinatawag na normal, no? Yung new normal iba yon. Ito normal talaga ito. Hindi ito ang new. Dati talaga ito na normal. Kaso lang, kung kayo ay sumusubaybay sa pangyayari doon po sa Europa, lalo na po ang sumiklab na giyera, between ng Ukraine at saka ng Russia. Ewan ko lang po, mahirap magsalita, no? Pero nakakabahala po talaga. Di niyo po ba alam na noong mga 2 days ago na nagkaroon po ng highest alert. Iba naman to na alert, na nuclear alert. Kasi po,
nabalitaan na tinamaan ng missile ang pinakamalaking nuclear power plant sa buong Europa. Doon yun sa Ukraine. Tinamaan po. Naalala niyo pong Chernobyl incident? Chernobyl. Hindi niyo naalala? Chernobyl. Naalala niyo yon? Oo. Yung nagkaroon ng leak sa planta na yon, doon yun sa Ukraine pa rin, no? At lahat ng kapaligiran, lahat ng mga natamaan yung nagkaroon ng sinasabing radiation, no? Kinanser, nagka-cancer. Yun. Tagal, ilang na-apektuhan kasi ang kapaligiran at ang yung space. Kaya malaking incident yon. Yun, leak lang yun, leak. Ang nasabi po ay tinamaan. Talagang hindi lang po yung binroadcast o pero nagkaroon po ng alarma yon. Kasi po, kung natamaan talaga yon, ang biggest na nuclear plant, kung hindi ako magkamali, mga 5 na mga nuclear plants. 5 yung Bataan na nuclear plant, no? Nasasabi po yan, na i-revive natin. Now, hindi lang po katulad ng Nagasaki at Hiroshima ang mangyari. Maalamang buong Europe ay ma-wipe out talaga, no? Kung yun po ay sumabog. Pero, well, mabait pa rin ang Panginoon. Hindi po nangyari yun. Nagkaka-conflicting ang mga balita. Sabi daw, tinamaan ng missile ng Russia. Sabi naman ng Russia, sinabotahin ng mga Ukraine army para palabasin na tinamaan. Aywan ko, parang ito ay kalakaran na ngayon ng fake news. No? Now, mahirap po magsasalita ng patapos, no? Pero kung ito po talaga ang simulain ng World War III, ilang na lang, dangkal na lang, rapture na. Kasi kung mag-World War III, yan po ang characteristic na mangyari po sa Great Tribulation. At kung mangyari na po ang Great Tribulation, wala na po ang church. Nag-rapture na. Amen? Ha? Kung ibig sabihin ng rapture, ay wala na ang tunay na mga mananampalataya dito. Tumunog na ang trompeta at tayo ay kanya ng dinagit. Kaya ito ay, kung baga sabihin natin, suspenseful na bahagi ito ng ating panahon. Pero marami pa rin na parang daw sawaay lang. Ibig sabihin, sila ay hindi talaga nagmamatapat, nagkukumahog na matapat sa Panginoon, no? Parang pabaya lang, relax lang, no? Ayan naman ang karakteristik sa last days. Kaya nga po, ating naunahan na 2 kinds of conduct in the last days. Number 1, ungodly. Ano yung ating natutunan tungkol sa ungodly? Sa classification nila, sila po ay humiwalay o inabandonado na ang pananampalataya. Kaya nga, basahin niyo po yung description nila. Wow, hindi makain ng asong mga sinasabi dyan. Ano ang uri o klase ng kanila pong gawi o pag-uugali? Yan. Sa verses 1 hanggang 9. No, nandyan. Binabanggit po na,
maibigin sa sarili, o yan. Nabanggit last time na, tingnan nyo lang, buksan nyo lang Facebook nyo. Yung mga stories. Sino ang mga madalas ang lumalabas o kaya ano dyan? Yung sabihin natin, na-feature. Sino ang mga lumalabas dyan? Sino? Yung posing niya. Mga ganon-ganon. No? Lovers of themselves. So, okay, wala tayong time na ating i-review o basahin ito ulit. Pero, nandyan, atin na po na pag-aralan pa isa-isa, no? Kasi gusto natin na dumako na agad po sa pangalawa. Ngayon po, ang ikalawa ay godly. Siyempre po, ungodly, ano ba naman ang opposite niyan? Ungodly. At yan po ay atin na talaka o nabasa sa verses 10 hanggang 17. So, tignan natin po, no? Isa-isahin natin ito. Sabi po sa verse 10, tungkol po kung sino yung godly. Nadidefine ito habang atin po ito na ginugo over, no? Ang listahan dito. Sinasabi rito, ngunit sinusunod mo ang aking, now si Apostol Pablo ang nagsasalita dito, ang itinuturo sa iyo. Now, siya ay nagbabanggit sa tinatawag na teaching. Or, yung teaching po kasi ay sa English, wala nang iba kung hindi, doctrine. Kung doctrine po ang pinag-uusapan dito, yun pong iyong paniniwala. Ano ang itinuro sa iyo? Kung mali ang itinuro, mali din ang buhay mo. Correct teaching or doctrine is equivalent or equals correct or right living. Di ba? Okay, isang konkreto lang po na example. Sabi ngayon, sa panahon natin, pwede ka lang na mangangabit. Okay. Alam niyo ibig sabihin na magkaroon ng kabit? Alam niyo ba yan? Yes? Kunyari daw, hindi alam. Tanggap na yan ngayon. Isa pa rin po, live-in bago kasal. Di ba? Ilan sa mga pamilya dito, ngayon ko lang na ano yung realidad niya nung nandito na kasi ito yung tinatawag na yung urban, sinasabi na urban poor. Pero nakakaano naman nasabihin, urban poor, no? Pero ito yung highly urbanized na marginalized na sila po ay hindi masyado conscious sa kung ano-ano yung mga social na mga functions o kaya anong dapat gagawin, no, sa buhay para sumikat o ano. So ang iba sabihin, wag na magpakasal na. Baka nga sabi ko may mga iilan sa inyo dito, di ko lang alam na dahil binabanggit ko ito at talaga pong akin namang ini-emphasize na huwag kayo pumayag na mag-live-in. Kasi hindi naman yan ang katuruan ng salita ng Diyos. Ang katuruan ng salita ng Diyos ay talagang magpakasal before the Lord. Yung nakasal na ay umiiskapo pa. Di ho ba? Nagkakasiwalayan pa. Ano pa kaya yung live-in? Kasi sabi nga daw, pagka mag-live-in kayo, pumasok daw kayo, parang hawla po yan. Alam niyo yung hawla?
yung cage. Pumasok kayo sa hawla, pero hindi natakpan yung pinto. So, pagka hindi po natakpan yung pinto, libre, labas, anytime. Ganon yan. At sana po kayo mga kabataan, itanim talaga sa isipan yon kasi ang inyong mga kakilala, kaibigan nyo, ganun ang ginagawa eh. Ay, lukuhin nyo pa ako. Lahat ng mga kabataan dito na ngayon, may kinakarga dito, may hinihila pa rito, ay kinabukasan, paggising ay, meron na palang live-in. Ay, kung ako sa babae, hindi ako papayag niyan. Gawin na ako temporary. Ganun talaga yan. Temporary. Tama? Ha? Si Sister Berna, talagang umaakyat yung kilay ni Sister Berna. Tingnan nyo, Sister Berna, hindi talaga pumayag mag-live-in. Hanggang ngayon, umaasa pa siya. Ang kabataan ito ngayon, ha? At kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. Actually, yan po ang sinasabi ng Bible, fornication. At hindi magtamo ng pagpapala ang buhay na yan na live-in. Hindi po. Ayusin, gawing tama sa harapan ng Diyos. Amen? At magtamo talaga ng bendisyonan, basbasan ng kasal talaga. Now, siyempre naman, hindi yung shotgun na wedding na dahil 3 months inside, magpakasal na lang tayo. Kasi naunahan na. So nagpakasal. So ano ngayon ang magiging outlook o kaya prospect ng marriage? Siyempre po hindi mo ginusto yon. So magiging baka mabagyo, no? Ay talagang kung sa mga ibang churches, hindi ko lang babanggitin po, yung pinakamalaking church, nagbabanggit na, okay, kung okay na lang yon. Now, hindi talaga yan ang original na plan sa Ginoo. Sorry. Kasi po, galing kami sa aming reunion, yung mga kapatid ko galing sa Cagayan de Oro. Nagsinibuano na pod mi, nagbinisaya na pod. Ayan. Kaya ngayon, medyo nadadala ko pa yung binisaya. Yung ating konsepto po kasi na, okay lang yan. Hopefully lang, lang tayo, pasukin na natin yan, harinaway. Di ba, no? Okay, atin na lang, mag-hopeful, positive lang tayo na mag-turn out right, hindi po ganon. Kailangan po talaga, ipag-pray yan. Amen? Sino ba ang malapit na at naglo-look forward na? Sino dito? Tignan nga natin yung mga nangungusap na mga mata. Sino bang malapit na sa yung pace na yan? Sino? Ano? Sino? Ay! Gidaog-daog ba ninyo si Sister Bernaba? Oo. Ayan ang sinasabi, wag kayo mag-underestimate kay Sister Berna. Yan ang sinasabi minsan, magulat lang tayo, last trip pero front seat. Yan. Katulad kaya yung missionary sa Dawn, si Miss Guthrie. Mga mag-50 na siguro siya. Pero pag uwi niya, nag-retire na siya. Na-meet niya yung kanyang boyfriend na ayaw sumama sa kanya sa mission field. Sabi niya, bahala ka. Kung ayaw mo, ako ay naka-commit na sa Panginoon. Yun. Yung pala,
nung nagkita sila muli doon sa US, yon, namatay ng asawa, ayun. O di, ano naman, sabi naman na happy together na naman, sila na naman ulit. Yun, kaya hindi natin masabi talaga kung ano ang kalooban o ano ang plano ng Panginoon. Pero talaga pong may grand na design ang Panginoon. Kasi sabi niya, I come that you might have life and that you might have it, what? More abundantly. Hindi lang po yan between you and the Lord, that's between you and yung mga nakasalamuhan natin. Nagkakaroon ka ng influence at saka magandang patutuo sa kanila. Kaya nga, praise God tayo na kung sino yon talagang inilagay sa ayos ang kanilang samahan, ang kanilang yung asawa, no? Ilagay sa ayos. No? Para ang mga kabataan ay kanilang tutularan yan. No? Kaya nga po, kung ano yung teaching na ating natanggap o natutunan, yun din ang ating buhay. Wrong teaching, wrong life. Okay, mahaba po ito. Marami akong sasabihin dito. Ano yung next na binabanggit po? You know my teaching. Okay, next ay sabi niya, you know my purpose, kung sa English, ano po, no? No, sorry. Ang sabi dito, you know my conduct. Di ho ba? Yung kanyang pag-uugali. Ang aking ugali. So, conduct, ugali, or sa isang pagkasabi, manner of life. So, ano bang pag-uugali na meron ang isang godly? Siyempre po, ating ma-take up talaga yan, no? Dito. Sabi ng Bible na ang right teaching, right conduct. So kung ang iyong natutunan na katuruan at wala nang iba ang pinanggagalingan dito po sa salita ng Diyos, mag-produce po yan ng tamang conduct o pag-uugali. Kaya kailangan talaga atin pong gamayin ang salita ng Diyos. Kasi diyan lang po ang approved na buhay sa harapan ng Panginoon. Banggit natin si Enoch, si Enoch. Enoch walked with God. Naging pleasing siya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Enoch, maging kasama na lang ikaw, kasama ko lang ikaw forever, no? Alamin natin yan kung ano yung pleasing sa Panginoon at saan yun makikita, matagpuan dito sa salita ng Diyos. Now, how I wish mas marami pang mga kabataan na mararating ng katuruan na ito. Oh. Kasi, pag sabihin, ano ba yung conduct mo? Ano yung manner of life mo? Yon. Kung yan ay baluktot, no? Yan ay nagiging isang parang hindi negatibo, hindi maganda na influensya sa iba. No? Alamin natin po yan. Yan po ang conduct pleasing to God. Number 3, ano po? You know, sabi ni Apostol Pablo, alam mo ang aking pag-uugali at ang layunin sa buhay. Now, tinalakay natin ito noong January hanggang February po, no? Ano ba talaga ang purpose mo dito? Ano bang purpose natin na tayo ay naging mananampalataya? Tinawag ka ba ng Panginoon? Una sa lahat, tsakin natin yan. Pangalawa, kung tinawag tayo sa Panginoon, ng Panginoon pala, no? Ano talaga ang ating purpose? Tinawag ka. Ano pa? Para ka tinawag? Para sa ano? No? Alamin natin talaga. Lord, what will thou have me to do? Yan ang tanong agad ni
Pablo, nung siya ay sinalubong ng Panginoon sa daan patungo sa Damasco. Agad-agad tinanong niya, so, okay Lord, inambos mo na ako dito. Ha? Kita siya ng napakaliwanag na ng araw ng liwanag, no? Ng ilaw. Okay. Ngayon, sabi niya, ano ang iyong purpose sa akin? Yan, sabi naman ng Panginoon, ay ikaw maging patutuo sa mga hintil, di lang sa mga Hudyo, pero mostly sa mga hintil at lalo na sa mga pinuno. So, about isa sa atin. Now, hindi naman siguro maging katulad na kay Apostol Pablo, haharap tayo sa mga hari o presidente. No? Pero mayroon talaga siya na plano, purpose, para sa buhay mo na ito. Hindi na pwede na andito tayo, magpapainit lang tayo ng upuan at aatin lang tayo. Praise God kung uma-attend tayo. No? Pero hindi lang po yan. Kasi ang pag-a-attend, pagsasamba, yun lang pinaka-mababa. Basic lang yan na katungkulan ng isang mananampalataya. Kasi nakilala niya ang buhay na Diyos na dapat sambahin niya. Yun lang talaga ang basic eh. Pero ano ang pinapagawa sa iyo ng buhay na Diyos? Kaya nga po, nung nag-reunion kami, ako po ay, pang-ano na ba ako? Yung panganay namin, wala na kinuha ng Panginoon. Pangalawa, buhay pa. Kaya lang, tagilid lang siya. Ganun. Yan. Ano na yung kanyang, may scoliosis. Ganun na siya. Okay. Ang pangatlo namin po ay, buhay pa rin siya. Yung lalaki, nagsundalo yon. 5'10" ang kanyang taas. Ang pang-apat ay, noong last year lang kinuha ng Panginoon, yung kapatid namin na doon po sa Silverdale, Washington State sa US. Kinalungkot ng marami talaga sa amin. No? Panglima ako. Ayan. Lahat sila, yung apat na yon na buhay pa, lahat sila ay ugod-ugod na talaga. Kaya nga, papasalamat ako sa Panginoon na nakakapag-biking pa ako. Ayan. Amen, Brother Toto. Ayan, si Brother Toto, partner ko yan sa biking. Pero mga kapatid ko na ugod-ugod na. No? Now, kaya ko nabanggit yan kasi sabi ko, ano ba talaga ang purpose ng buhay natin? Magpatigulang na lang ta? Mauna lang na ang atong buhaton? Magpatigulang na lang ta? Di? Habang nga tayo ay patanda na, pabawi na yan. Hindi ko nagawa yung gusto kong gawin. O itong nalabing kong buhay habang may kalakasan pa. At yan ang aking lagi pong iniisip. Kasi nakakapag-biking pa ako. Ibig sabihin, pahiwatig ng Panginoon niya, binibigyan pa kita ng lakas, hindi para mag-biking, ay bahagi lang yung biking na yan. Para magampanan mo yung pinapagawa ko sa iyo. Amen? What is your purpose of life? Kaya kung walang purpose talaga sa buhay, ay hindi ka makakalive godly. Maka-Diyos. Ano pa po ang next? Faith. Okay. Pananampalataya. Alam mo yung aking pananampalataya. Yung pananampalataya naman po, dalawang aspeto po yan. Faith, that is saving faith. Yung ibig sabihin, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. For by grace, you are saved through faith. Kailangan faith sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi mo exercise ang faith mo sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, para sa bawat isa sa atin, hindi ka maliligtas. Kasi ang pananampalataya mo
sa kaligtasan kung hindi kay Kristo Jesus? So saan? Sa iyong ginagawa, good works mo, sa simbahan, o sa kung ano-ano pa na mga inaasahan? Hindi. Faith first, no? In the finished work of Christ, in the cross of Calvary. Pangalawa po, ano ang faith? Yun ang sabi ng Panginoon. Faith na i-develop natin talaga, mga kapatid, faith that moves mountains. Aber, sino sa atin nag-pray, natanggal yung bundok? Tinan ko, kung meron. Natanggal ang bundok. Nakapag-pray kayo, natanggal ang bundok nyo. Baka yung bundok naman, yung bulubundukin na yung tirahan ng mga langgam. Yung faith, i-develop talaga, magiging strong, na upang ikaw ay magkaroon ng yung kapasidad, no? Or you will have the energy na ikaw mag-pray, alam mo, sinagot ng Panginoon ang iyong prayer. Okay. Isa lang yung aspeto sa prayer. Pero ang faith naman, in our Christian life, faith is the victory. Faith is the victory. Kasi po, hindi natin talaga alam ano ang mangyayari sa atin. Yung sanlibutan na ito, hindi natin talaga siya kung ano maging ito 1 month from now. No? Pero tayo ay may mahigpit, yung may malakas na pananampalataya in the sovereign God. Alam niya ang kanyang ginagawa. Yan ang sabi ng Isaiah. Sabi niya sa verse 9, no? Declaring the end from the beginning. Aking sinasabi na ang yung dulo sa una pa. Sabi niya na saying, my purpose shall stand. Ang aking layunin ay tatayo. No? And I will do all my pleasures. Gagawin ko ang gusto ko. So, sa Panginoon naman, walang problema, no big deal yung mga nangyayari sa buhay natin na para akala natin na wala ng solusyon. Sa Diyos, no problem yan. Just trust, look up to God, to the Savior. Kaya nga, sa Bible, sinasabi, kailangan have faith in God. Ano man ang ating nakatayo ka, patiwarik, have faith in God. Kasi siya ang may hawak sa lahat. Now, hindi yan basta-basta ma-develop. No? We have to develop that, no? Tuloy-tuloy, hanggang kunin tayo ng Panginoon. May mga nasaksiyan ako na nagsasabi sila na sila ay Christian. Ang iba, Christian workers pa. Pero nung malapit na sila matigok, di magandang salita yan. Nung malapit na sila na lilipas o lilisan, parang, ano natin? Parang, natatakot, balisado. Balisado, tama yan na Tagalog. Balisado. Balisa. So, mga 1 year, 2 years ago na yun, punta ko dun sa, inassure ko siya, dami kong binasa na mga verses sa Bible. Balisa na siya. Nag-text yung kanyang asawa sa akin at nagsabi, kinuha na si brother. Madaling araw. Kaya pala balisa siya. Sabi ko, bakit balisa si Brad? Naging deacon pa yun, Bakit? Ang faith natin, kailangan palakasin, i-develop natin. Kahit
tayo ay balusin man ng anumang mga pagsubok sa buhay, tumatayo pa rin tayo. Ha? Kung binatawan na natin ang ating pananampalataya, kapit natin sa Panginoon, ay mahirapan tayo, mga kapatid, na manatili na matagumpay sa buhay na ito. No? Kunting kibot lang ay agad-agad na, nagpapraning na, natataranta na. Ay mga kapatid, sabi nga ng Panginoon sa mga disciples, kasi binabagyo sila, pumapasok na yung tubig sa loob ng bangka. So, what will we do? Gisingin ang Panginoong Yesus. O, Panginoong Yesus, muntik na siguro mahulog ang Panginoon sa kakataranta nila. Huy, gising ka Panginoon, ang sarap ng tulog mo. Tayo nasa bingit na ng kamatayan kalmado lang Panginoon. Sandali lang. Saan na bang pananampalataya nyo? Kasama nyo na ako Yan, ano bang purpose sa buhay natin? Ano pang ating i-develop? Faith natin. Di ba? Now tanungin ko kayo, from in scale of 1 to 10, saan na ba ang faith natin ngayon? 1? 2? 3? Mag-inquire nga ako. Yung medyo matibay na sa pananampalataya. Tanungin ko kaya wag na Sister Berna at Sister Marcia kaya, kung ang pananampalataya ay may scale siya, 1 to 10, saan na kaya ang pananampalataya nyo? Nandun na kayo sa 9? Nandun na kayo, saan kayo? Ano ba yan? Ano yan? Ganon? Ano yan? Sa puso pa. Ano ibig sabihin? Ano yan? 1, 2, 3, 4, 5? Ano yan? Ano ba yan? 5? 4? Ano ibig sabihin magpapatiwara? Ano po yan? 5 na siguro. Oo. 9? 9 na kayo? Parang si Job na kayo niyan. Higante na kayo sa pananampalataya. Yan. Yan po. Every day, i-develop natin para lumakas ang ating pananampalataya. Ganon talaga. Purpose in life natin. Ano pa po? Faith. Okay. Patience. Ito na naman. Ano bang sinasabi rito? Pagtityaga. Magtanong tayo. May problemang konti lang, tayo ba ay tumaob agad? Sisimplang tayo agad. Kung problema, ano gagawin ko? Tumawag ka ng sandali lang. May iba na may problema sila, may utang sila, hindi na babayaran, no? Talagang, may utang tayo. Paano natin bayaran ito? Pupunta na maniningil ng utang. Pupunta ka kay kumari. Mangutang ka kay kumari. Kaya nga, lagi ko binabanggit bakit si kumari agad ang pinuntahan? Bakit hindi ka pumasok sa silid mo? At Lord, babayaran ako ngayong, may babayaran ako na 100 pesos. Na agad-agad yan. Dapat mabigay ko na yung 100 pesos, kumakatog ng sa nervyos dahil wala kang 100 pesos na ibabayad. Kung ako pa sa Panginoon, 100 pesos lang yan? Malaki ba yung 100 pesos? Ayan. Ano lang po naman yan? Parang, kwan lang yan. Halimbawa lang naman. Di ba? Pero marami talagang pangyayari sa buhay natin na ang ating pananampalataya ay hindi sa Kanya. Dahil hindi natin din i-develop. Kaya marami tayong sakit pagka kulang ating pananampalataya. At lagi tayo ay naninervyos at saka lagi tayo na parang yung balisa, yung
hindi natin alam anong gagawin, hindi tayo makatulog. So ano agad ang maging byproduct niyan? Ano po ang maging result? Ha? Hindi, talagang kuwang ka, hindi ka mapakali. Ano ang epekto sa ating katawan yan? Ulcer. Di po ba? Oh. Kaya, praise God talaga na paghiga, yan ang sabi ng the goodness of God. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Di ba? Ang sarap talaga na paghiga mo na yun, kalalapat lang sa unan yung iyong ulo mo, naghuragok ka na. Nag-ano ka na ba yung ano yung huragok sa Tagalog? Nagilig ka na. Ang sarap nito. Bakit? Ang peace of God, ang goodness of God ay nagahari sa iyo. No? Pagising mo, ay, praise God, mayroon na naman ako bagong pagkakataon. At unat-unat mo yung paa mo at saka, huy, malakas pa ako. Ha? Oh. So, ano ang agad ang iniisip mo? Para ako ay magpunta doon sa Zumba ko sa ay, okay naman yun, may Zumba, pero dapat bago nag-Zumba ay muna, ha? Nagkipag-niig muna sa Panginoon. See, mga misplaced na mga purpose in life, di ba? Ano pa po? Tapusin ko lang ito. Love, okay. The longer I serve Him, sabi ng awit, the sweeter He grows. Ang unang love na ating pag-usapan, pag-ibig natin sa Panginoon. At talakay natin yon. Ano ang number 1 na commandment? Thou shalt love, the Lord with all your heart. Dinagdagan pa, soul, body, strength. No? Alam nyo, mga kapatid, kung ang Panginoon ay iniibig talaga natin, wala ka nang hahanapin pa kung sino ang magbigay sa iyo ng kagalakan o ng aliw. Kaya marami sa mga kabataan, pasensya na kayo, lonely ako kasi yung titingnan ko ay masyado siyang favorite, popular siya, favorite of the crowd kasi siya ay smarte siya. Ang ganda pa ng buhok niya, laging nagpapaparlor, at saka nagpaparituki ng yung kilay niya, tinanggal niya, nilagyan niya ng artificial na kilay. Ang ganda niya. Tapos, wow, talagang nababahala ka? Ako ay ordinary lang ako. Now, pagka nakuha mo ang pagmamahal at naalay mo ang pagmamahal sa Panginoon, wala ka nang hanapin ang pagmamahal pa ng iba. Amen? Kasi satisfied ka na. I am satisfied with Jesus. Alam niyo yung awit yan? I am satisfied. I am satisfied with Jesus. But the question comes to me when I think of Calvary, is He satisfied with me? Now, binalik na naman. Siya ba ay satisfied din sa atin? See? Ano pa po? Ay, nako. Tapusin ko ito. Itong lang bahagi na ito. Patience. Yung patience na sinasabi dyan sa English, kung ano sa Tagalog yan, yung binabanggit na pag-ibig, katapatan. Actually po, ang equivalent na tumpak na English word is steadfastness. Ibig sabihin po, talagang matatag ka. Pag ikaw ay tumayo, talagang malakas ang iyong pagtayo. No? Yun yung mga characteristics ng godly person. Kahit anong kumbinse o kaya anong hatak sa kanya ng sanlibutan, natili talaga yan. Matatag sa Panginoon. No? Ilan ba talaga? Yan, ayaw ko lang, minsan nag-i-express naman ako, ayaw ko kung
Hindi maganda yan na ini-express. So, ang ilan talaga sa mga nagpupunta dito, lalo na ngayon na pandemic, no? Na sila ay, sabi ni Apostol Pablo, have left me having loved this present world. Kaya, ano kaya nangyari kay Juan? Bakit nawala na siya? Oo. Siya ba talaga tunay tinawag ng Panginoon? Tunay ba talaga siya na may pananampalataya? No? Bakit nawala? Para naglaho. Nauna yung pagka-rapture niya. Nandun na balik na sa sanlibutan. Dahil wala siyang steadfastness. Hindi niya talaga naitatag yung kanyang, yan ang basahin niyo po sa Epeso, Kabanatang 6. Nandyan yun para maging matatag tayo. Kahit ano man yung sabi ng Bible, yung attacks of Satan, yung kanyang mga arrows niya, kahit anong ihagis ng diablo, sabi, makakatayo ka pa rin ng matatag. Amen? Yan ang ating layunin. I-develop ang ating spiritual life. Godliness natin i-develop. Ayan. Actually, sa 12, dumadako na tayo sa pangalawa, description. Hindi natin bigyan talaga po ng sapat na time natin ay masyado na pong limited. Pero ito lang, na-discuss ko nabanggit ko na tungkol sa pananampalataya. Doon ang bottom line. Talaga bang nasa pananampalataya tayo? Yun talaga ang dyan no? Yung pinakabatayan. Talaga ba? Totoo talaga yan? Kasi magtuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy talaga yan. Harinawa po na itong mga ilang katangian ng godly na tao, lalo na itong mga huling mga araw po, no? Ay ma-apply talaga natin. Tayo manalangin, Lord, ang inyong salita ay naibahagi na po. Kayo na po, Panginoon, ang gumamit nito upang ang purpose nito ay maisakatuparan, Panginoon. Handa niyo po kami sa bahagi na ito ngayon in Jesus' name. Amen. Sa mga pagkakataon nito, mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng banal na hapunan. At ang banal na hapunan, sinasabi po ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians, na sa gabi na ang Panginoong Yesus ay pinagkanulo. Kumuha po siya ng tinapay, tapos yung pong kupa. At sabi niya, ito yung nagsisimbolo sa akin. Aking katawan ay ibigay para sa inyo. At ang aking dugo ay ibubuhos para sa pagpatawad sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yan po ang symbolism o significance ng banal na hapunan. Pero bago tayo dumako sa banal na hapunan, kinakailangan po magsaliksik. Sabi ng Bible, let him examine first before he partakes. Baka he is going to partake the condemnation, the wrath of God, no? Kaya kunting panahon tahimik po, pag-usisa ng ating mga sarili, paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, lahat tayo nagkakasala. Pero ang pagkakasala na hindi hininga ng kapatawaran o repentance, may mahaba o may malayong consequence po yan. Pero sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Cleanse us from all unrighteousness. Ngayon po, pwede tayo magiging karapat-dapat sa pag-partake nito kung atin pong i-confess sa Kanya. Lord, salamat sa ginawa niyo sa cross ng Kalbaryo. Inyo pong itinigis ang inyong inosente at banal na dugo para sa aming kasalanan. Ang katawan ninyo, Panginoon, ay crushed, tinusok ng sibat para, Panginoon,
sa aming kagalingan. At inyo lang po ipaintulot na itong mga symbolism ngayon, Panginoon, ay magkaroon talaga ng impact sa amin. At magiging ito paalaala sa amin sa ginawa niyo sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name. Amen. So, sa pagkakataong ito, hiniling ko po si Pastor, ating ilagay naman dyan, Pastor.